You are my shepherd, I shall not want. You lead me beside the waters calm. When I am weary, you hold my hand. In every valley, with you I stand. You are my refuge, my hiding place. In every trial, you give me grace. I lift my voice, I lift my praise, for you alone are great. Forever you reign, forever you're king. All creation lifts your name and sings. Mighty in power, faithful and true. Forever, oh God, I worship you. You are my fortress, my strength, my song. You lift me up when the night is long. Though the earth trembles, I will not fear, for you are with me. Your love is near. You are my refuge, my hiding place. In every trial, you give me grace. I lift my voice, I lift my praise, for you alone are great. Forever you reign, forever you're king. All creation lifts your name and sings. Mighty in power, faithful and true. Forever, oh God, I worship you. Great are you, Lord, worthy of praise. Your mercy and love endure always. From the rising sun to the end of days, my heart will sing, my hands will raise. Forever you reign, forever you're king. All creation lifts your name and sings. Mighty in power, faithful and true. Forever, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Good morning po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po sa panibagong araw na ito, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay muli iyong ginising, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa kahabagan mo po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maintindihan at maisapuso po namin ang aming mapapakinggan sa mga oras na ito, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po ako, Panginoon. I-guide mo po kami, ako, Panginoon, sa pag-share ng iyong salita. Lord, kayo po ang manguna, Panginoon. Salamat po, Lord God. Muli, tinataas namin ang lahat ng ito sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning pong muli. So, dito na po tayo sa ating pag-aaralan, ang Judges chapter 20. So, if maaalala po natin ang chapter 19, may isang Levita kasama po ang kanyang concubine na nagstay po sa Gibeah.
a city which belongs to the tribe of Benjamin, para po magpalipas ng gabi. Pero may ginawa po ang mga taga Gibeya doon sa concubine na karumal-dumal at hindi naayon sa paningin ng Panginoon. Pinagsamantalahan at pinatay po nila yung concubine. And with that po, nagalit po yung Levita sa mga taga Gibeya and demanded justice na mababasa nga po natin ngayon sa chapter 20. So in chapter 20, dito po nagtipon-tipon ang mga Israelita para makinig sa salaysay ng Levita sa nangyari sa kanya at sa kanyang concubine sa city of Gibeah. Kung babasahin po natin ng verses 8 to 11, dito po nila napagkasundoan na war sa Gibeah dahil sa galit nila at gusto nila ng justice dahil nga sa ginawa nilang karumal-dumal doon sa concubine ng Levita. Kung marerecall po natin sa previous chapters ng Book of Judges, nabanggit po doon na wala pong hari sa Israel ng time na yon. Wala pong leader, meaning wala pong centralized authority or wala pong namumuno sa kanila as a whole nation. Kaya yung mga desisyon na ginagawa nila, they do it kasi yun yung tingin nila na tama po. So, before po sila sumabak doon nga po sa war against the tribe of Benjamin, tinanong po muna nila ang Panginoon kung ano ang dapat nilang unahin na lipi, which then God answered na ang lipi ni Judah ang kanilang uunahin. Mababasa po natin ito sa verses 18 to 19. And then after that, they went against the tribe of Benjamin, and they were defeated. Natalo po sila. But still, hindi po sila pinanghinaan ng loob. Kung babasahin po natin ng verses 22 to 23, tinanong pong muli ng mga Israelita ang Panginoon kung lulusubin po nila muli ang mga taga-Benjamin, which then God responded, yes. At sinugot nga po muli nila ang Benjamin for the second time, but again, they were defeated. After po nung pangalawang pagkatalo po nila, nagpunta pong muli sila sa Bethel. Umiyak po sila sa Panginoon, nag-offer po sila ng offerings, and nag-fasting din po sila. And then again, the Israelites seek God's guidance for the third time. Ang sabi po sa Judges 20 verses 27 to 28, 27, muli silang sumangguni kay Yahweh. Noon, ang kaba ng tipan ng Diyos ay nasa Bethel. 28, sa pag-iingat ni Phinehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron. Ang tanong nila, lulusubin po ba namin muli ang mga kapatid naming Benjaminita o titigil na kami? Sumagot si Yahweh, lumusob kayo muli at bukas ng umaga'y pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila. At pinagtagumpay nga po sila ng Panginoon mula sa mga taga-Benjamin. So, sa pagkabasa po ng chapter 20, what really struck me the most po is how the Israelites acted on their own, na ginawa po nila yung sa tingin nila ang tama, which is yun nga po yung salakayin ang mga taga-Benjamin dahil sa kanilang galit at that they think that this is the justice they need for what happened to the concubine. Kung tutuusin nga po, hindi nga po nila pinangalanan yung concubine. Gaano po ba siya ka-importante na it made the tribe of Benjamin almost extinct na they were left with 600 men. Di ba po? It is for the justice na sa tingin nila ay nararapat. But if we look at it po, when they ask God, nung tinanong po nila kung sino ang unahin ni Lipi, makikita po natin dito na decided na ang mga Israelita na salakayin ang mga taga-Benjamin before po sila magtanong sa Panginoon. Meaning, hindi po nila tinanong ang Panginoon sa kung ano ang dapat nilang gawin. They decided on their own po. Sometimes, ganun po tayo, especially when we pray po. We pray po na sundin ng Lord yung gusto natin. We pray na ipagkaloob ng Lord ang gusto natin, which is hindi po okay kasi parang hinihiling po natin na sumunod ang Panginoon sa kagustuhan natin, di ba po?
Kaya instead of that po, we should ask the Lord, Panginoon, kung ito man po ang iyong kalooban, yun po ang masunod. Because we know that whatever happens, God is always in control. Amen po. Kahit anong mangyari, God has plans for us, and His plans are much greater than ours. Kaya po mga kapatid, nawa po ay maging lesson po sa atin na we should always trust God's will and plans for us. We should always ask the Lord for our decisions. And that patuloy po tayong mag-seek ng guidance at kung ano ang kagustuhan ng Panginoon na gawin natin sa lahat ng bagay. Amen po. To God be the glory po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, dakilain ka, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa mensahe na amin napakinggan sa mga oras na ito. Salamat po, Lord God, sa reminder na Ikaw lamang, Panginoon, ang aming isik sa lahat ng aming desisyon na gagawin, Panginoon. Na we should always trust Your plans for us. At hindi po dapat kami mag-decide ng kami lamang, Panginoon. Salamat po sa reminder na ito, Panginoon. Tulungan po kami, Panginoon, na mas maintindihan po namin ito, na maisa puso po namin ito, Panginoon. Salamat po, Lord God. At Lord, kahabagan mo po ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami po ay nagkukulang sa iyo, kung kami po ay nagkakasala sa iyo, Panginoon. Ituwid mo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Linisin mo po ito, Lord God, at i-train mo po ang puso namin, Lord, ng naayon sa kagustuhan mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po. Lord, sa umagang ito, Panginoon, kayo po ang manguna. At sa the rest of the day po, Panginoon, kayo po, Lord God, ang palaging manguna din, Panginoon. Bigyan po ang bawat isa sa amin ng kalakasan, ng katalinuhan, sa aming mga gagawing trabaho, Panginoon, sa aming pag-aaral. Salamat po, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang maitaas ng bawat isa sa amin, Panginoon. Muli, kayo po ang mapapurihan, masamba at madakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone po. Salamat po. To God be always the glory po. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, northern restraint. This is our God.